Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa mga nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Operating in the promises of God. Kailangan as believers, marunong tayong mag-operate sa mga promises ng Diyos. At maaaring familiar na kayo dito sa 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4. Pero today, i-explain ko po sa inyo kung paano natin mapapakinabangan ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan po nitong verses na ito. Now, allow me to read it in English translation. Ano po ang sabi po dyan? His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So, pag-usapan muna natin, ano ba ang kayang gawin ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay? So, unang-una po binabanggit yan, everything you need for life and godliness. Covered na po yan ng Diyos. Bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus, ang lahat ng iyong pangangailangan, sabi ng Biblia, covered na. Everything you need for life and godliness. Pangalawa, malinaw din sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos, we can participate in the divine nature. Ano ibig sabihin ng salitang participate? Sa ibang salin po, partakers of the divine nature. Ano ba yung divine nature? Yung life na meron sa Diyos. So, andoon po yung totoong buhay. Ano po, doon sa Zoe, yung tinatawag na life that comes from God. At tayo po bilang mga new creations in Christ Jesus, mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, mai-enjoy at mararanasan natin itong bagong buhay na inilaan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. So makikita po ninyo, no, hindi siya automatic. Sa pamamagitan ng mga promises ng Lord, sabi pa nga rito, great and precious promises, ano po, na mayroon po sa Biblia, we can participate or partake of the divine nature. Kaya yung blessing, talagang dadaloy sa buhay mo yan, kapatid. Kasi masusumpungan mo sa mga pangako ng Diyos yung totoong buhay. Number 3, binabanggit yan sa verse chapter 4 na we can escape the corruption in the world. Ano po, meron kasing nagaganap na pagkabulok sa sanlibutan ito. Pero tayo po as believers, through the promises of God, matatakasan natin, maiiwasan natin, mailalayo tayo, no po, ng Diyos sa mga nakakasirang pagnanasa. Ang translation sa Tagalog kasi pagnanasa pero sa English Bible po, ang sabi diyan yung corruption in the world, yung nagaganap na kaguluhan sa mundong ito. Yung mga problema na meron sa mundong ito na dinadanas ng mga bansa, ng mga tao, tayo palang mga believers, pwede tayong maibukod ng Diyos. No po, sabi sa John 17 verse 17, sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Ang galing po, ano? Yung pala ang nagagawa ng promises ng Diyos. Yung mga promises sa Biblia, hindi lang para makaramdam tayo ng tawag na feel good na feeling. Ano po, para lang aliwin tayo o gumaan yung ating isipan. Hindi po. Malinaw po sa Bible, ito pong tatlong bagay na binanggit ko sa inyo, ito po ang kayang gawin ng mga promises ng Diyos sa inyong buhay. Ngayon, paano magiging totoo
ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ang dami po niyan. This week, pag-aaralan natin yan. Ano po, i-cover natin yung kaya nating i-cover ng mga pangako ng Diyos. Paano yan magiging totoo sa iyong buhay? Unang-una, dapat meron kang certainty or confidence sa kabutihan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3. Ano po? Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kasi ang pananampalataya po is being confident, being certain. Yun ang tinuturo ng Biblia. Ano po? At ang Diyos nire-reward niya yung taong may pananampalataya. Tandaan niyo po yun, sabi sa Hebrews 11:6. So, hindi ka lang basta maniniwalang may Diyos. Kailangan naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti. At sabi ng Psalm 27 verse 13, I am certain to see the goodness of the Lord in the land of the living. Dito napupuna ako, marami ang hindi nakakaunawa nito. Kasi yung paniniwala nila sa Diyos, yun ang nagdadala sa kanila kung saan hindi nila na-experience yung mga pangako ng Diyos. I remember, may kinakaunselan ako. Nagkaroon siya ng struggle sa buhay. In other words, nagkamali siya, nagkasala. At lagi niya sinasabi, kaya nangyayari sa buhay ko ito, Pastor, kasi pinaparusahan ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, humingi ka na ba ng tawad kay Lord? Nagsisi ka na ba? Opo, Pastor. Kung ginawa mo na yan, at hindi mo na binabalikan yung dati mong kasalanan, bakit hanggang ngayon, nasa isip mo pa rin na pinaparusahan ka ni Lord? Maniwala ka na ikaw ay napatawad na. Maniwala ka na ang Diyos ay mabuti at pwede mong panghawakan yung kanyang kabutihan sa iyong buhay. So simula po noon, nung hindi niya na kinukondem yung sarili niya, naka-experience na po siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Minsan kasi mali tayo ng pag-iisip. Masyado nating ina-accuse ang Lord ng mga bagay na hindi naman totoo. Ano po? Pero sa totoo lang po, ang Diyos mabuti talaga. Ano po? At hindi siya ang dahilan kung bakit may mga problema at kalamidad sa mundong ito. Hindi siya ang source nun. Kadalasan, yan po'y kagagawa ng Diablo at ng tao. Kaya huwag mong pahirapan yung sarili mo, kapatid. Maniwala ka palagi na mabuti ang Diyos. Pansinin nyo, ang daming kanta na naisulat dyan. God is good all the time. Hindi po ba? Goodness of God. Kasi pagka naniwala ka sa goodness ng Diyos, sigurado may mangyayari sa buhay mo. Number 2, claim it. Bakit salitang claim ang ginagamit? Kasi sa Ephesians chapter 1 verse 3, binless na tayo ng Diyos. Dito naman sa 2 Peter chapter 1 verse 3, He has given us. Past tense na po. Ibig sabihin, binigay na, i-claim lamang natin. Ano po? Kaya minsan natin hindi na-i-enjoy yung pangako ng Diyos. Hindi tayo nagke-claim. Ibinigay na pala yung mga pagpapalang yan. Ano po? Kaya mahalaga po yung salitang claim kasi may pananampalataya pong involved doon. Inaangkin mo na yung para sa iyo na ibinigay naman ng Diyos sa iyo. Pangatlo, confess it. Ito, marami ako nakikita Christian, hindi ginagawa ito. Naniniwala lang. Pero ang sabi sa Romans chapter 10, verse 10, with our hearts we believe, but with our mouth we confess. Ganon kasi nag-ooperate ang pangako ng Diyos Kung tayo'y nananalig sa ating puso, kailangan i-confess natin. At malaki pong nagagawa nito. Kasi sa pamamagitan ng mga confession mo, ano po nangyayari yung mga bagay sa iyong buhay. Kung ikaw ay sakitin, i-confess mo na ikaw ay magaling na. Every day, gawin mo yan, kapatid. Kahit may nararamdaman ka pang simptomas. At makikita mo, unti-unti lalakas ang iyong katawan. Mahalaga yung confession Yung sinasabi mo sa iyong sarili. At panghuli, kailangan alamin mo yung conditions ng mga promises ng Diyos. Ano po? Conditions rather. At ang iba kasi, gustong-gusto lang na i-claim yung promise. Pero minsan, nakakalimutan nila may condition pala yun. Even po yung John 3:16, may condition po yan. Sabi, di ba, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Di ba? Malinaw po na whosoever believes in Him, yun ang condition, will have eternal life.
yung pong maniniwala sa Panginoong Hesus. Yun ang kondisyon, yun ang mayroong buhay na walang hanggan. Kaya kung titignan niyo po yung mga verses sa Bible, tignan niyo po yung kondisyon, di ba? Halimbawa, yung Luke 6:38, di ba? Para ikaw ay bigyan, kailangan magbigay ka, di ba? Kailangan alam mo yung mga conditions para ma-experience mo yung fullness ng promises ng Diyos. So yan po pag-aaralan natin this week. Ano po? Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito na aming natutunan today. At muli, ma-challenge kami sa mga katotohanan ng aming tinanggap patungkol po sa iyong mga pangako. Maranasan namin ito sa aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.